Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang malakas na bagyo na naman ang nandiyan sa Central Luzon at ito ay Bagyong Leon. Si Bagyong Christine, napakaraming iniwan na problema diyan sa Kabikulan. Maraming nasalanta, halos nalubog sa baha ang buong Bicol, Batangas, Quezon at marami pong nasawi ng mga kababayan natin. Ngayon mga kapatid, isang malaking bagyo na naman ang sasalubungin nyo, lalo na kung kayo po ay magbabakasyon. Dahil ito pong mga darating na araw ay bakasyong grande na ng karamihan po na gustong umuwi sa probinsya. Ngayon, kung kayo po ay uuwi ng probinsya, nakahanda po ba ang mga sasakyan nyo na salubungin itong mga baha, itong mga landslide, at pati itong malalakas na hangin na dulot ng Bagyong Leon? So mga kapatid, bago kayo magplano na umuwi, dapat ay maging handa po kayo sa inyong kakaharapin na mga problema. Kabayan, nasa gitna pa rin ng dagat ang Bagyong Leon at patuloy itong kumikilos palapit sa Northern Luzon. Pero humahampas na at nagpapaulan na ang kaulapan ng bagyo sa maraming bahagi ng Luzon at nararamdaman na rin ang pagbugso ng hangin sa ilang lugar. Hindi na po kasi ordinaryo ang mga baha ngayon na katulad noong araw. Ngayon, kapag bumaha sa isang lugar, talagang hindi po lugar, probinsya ang inilulubog niya. Ngayon, kung ang mga sasakyan nyo po ay hindi nakahanda para dito, baka po maparis kayo doon sa mga ilang tumawag po sa akin at maging yung customer ko po na galing dito na uuwi ng Davao ay na-stranded po dyan sa Naga City dahil nga po nag-slide na yung kanyang clutch dahil nalubog po sa dalawang malalim na baha. Ngayon mga kapatid, kapag po kayo ay biyabiyahe na dyan at hindi may iwasan na dumaan kayo sa mga baha, yung po bang mga sasakyan nyo ay nakatitiyak kayo na hindi papasukin ng tubig yung mga mekanismo ng inyong mga sasakyan. Halimbawa, itong differential, ito po meron dito. Ayan. Ito pong mga differential po na yan, may mga oil seal po yan dito. Pati dito sa kabila na nakakabit po doon sa axle. Kapag yung mga oil seal po na yan ay nasira, kahit nasabihin mo po na hindi kalaliman yung mga baha na yan at ma-stranded kayo doon na nakababad ang inyong mga differential, yan sa baha na yan, papasukin po yan ng tubig. At kapag pinasok yan ng tubig, katulad na lang po nitong UB Express na to, hindi po siguro nalaman ng may-ari na ito ay nabaha or pinasok ng tubig, yung driver naman, biyahe lang ng biyahe, nagkabungi-bungi po talaga yung mga ipin nitong pinion gear. Dahil po sa napabayaan na po at hindi po ito nabuksan. Ayan, tingnan nyo, bungi-bungi po yan. Oh. Ayan. So ito po ay pwede ring mangyari sa inyo kapag po napabayaan nyo na pinasok ng tubig ang inyong mga differential. Ayan, oh, bungi-bungi po yan. Oh. Oh. So ito, napakalaki ng ginastos ngayon ng may-ari nito dahil kailangan bumili ng buong bungo ng differential na to, ang mahal-mahal. Kaya po mga kapatid, dapat ready po kayo. Bago nyo ilusong sa baha ang inyong mga sasakyan, dapat po ay alam nyo ang kondisyon ng mga ito. Yung isang customer ko po na umuwi, si Sir David Babas sa Davao, at siya nga po ay na-stranded diyan po sa Naga City, na ilusong niya po sa baha yung kanyang Montero. Nag-slide na po yung clutch niya at hindi na nga po kumapit. Matagal siyang na-stranded na nandoon sa baha na yon, palibasa, mataas naman yung sasakyan. Kaso ang naging problema, yung transmission po ay napasok ng tubig. At yun na nga po, wala naman siyang mabiling pyesa diyan sa Naga City, kaya po nagtagal po siya ng ilang araw diyan. Ito pong Montero na to na nandito sa aking kaliwa. Napakahirap hanapin ng pinion bearing ng differential nito. Sa totoo lang po, yung mismong may-ari pa ang nag-import at bumili sa Japan ng bearing na yon dahil dito po sa Pilipinas ay walang available. Sa kasa, sa mga malalaking tindahan ng mga pyesa ng Mitsubishi ay hindi po available ang pinion bearing nito, yung malaki. Ngayon, ano ang naging dahilan? Bakit nasira rin ang differential nito? Yung bearing, pinasok din po ng tubig. Kaya po, every time na ilulusong nyo ang inyong mga sasakyan sa baha, ang payo ko po, after na iyan ay mailusong nyo sa baha, dalhin nyo po yan sa mekaniko nyo, dalhin nyo sa talyer, i-drain nyo po ang gear oil niyan at doon nyo makikita kung yan ba ay napasok ng tubig o hindi. Magkano lang ang gear oil? Napakadali pong gawin yan. Kahit kayo po ay kaya nyong i-DIY yan. Mga kapatid, pasensya na kayo, may mga nagpupukpok. Kasi nga po, overtime pa kami ngayon dahil humahabol itong mga customers namin na makauwi po ng probinsya sa darating pong bakasyon nila.
Ngayon, kung makikita nyo po itong mga nasa likod ko, hindi nyo sila masisisi na itaas yung kanilang mga sasakyan. Dahil nga po ngayon, kahit na hindi bagyo, malakas na ulan lang ay bumabaha na sa mga kanya-kanyang mga lugar nila. So ito po yung adventure na ido-double wishbone po namin. So ayan, nakaporma na yung bumper, gawa ito ni Kuya Mark. At yung bumper naman po namin, hindi ito masyadong mabigat na katulad nung ginagawa nung iba. Sabi nga natin, ito naman ay 4x4 lang. Kaya lang, since itataas mo naman kasi siya, kaya mas maganda po talaga na iporma mo na ng maayos. Ngayon, ang mga ilaw po na nilalagay namin dito, lahat po ito ay galing ng SR Performance. So, iyan po yung pinaka-LED light niya. At ito naman po, yung LED light din po ito, yun nga lang bilog ang style. Ayan, makikita nyo po. Ayan, LED light din po siya. At ito naman po yung nakakabit yan. Ayan, kaya pag ito po ay tapos na, naku, napakaganda po talaga ng kalalabasan nitong mga sineset up po namin ng mga 4x2 na double wishbone suspension. Ito nga pong kay Mr. Kalong Kaging, malapit na po ito. Mga kapatid, yung pong roof rack nito ay in-order ko na sa kaibigan natin. Ang pinagawa ko na ng roof rack nito ay si EV Kunanan na nandyan po sa Talaba, sa Cavite. Kapag roof rack ang pag-uusapan, hanapin nyo EV Kunanan, nandyan po sa Talaba, sa Cavite. Ayan. So, ito po, malapit na ring matapos, pintura na lang yan, saka yung aming double wishbone, ang gagawin pa po namin dyan. Ngayon, mga kapatid, ito po, kapag inilusong nyo sa baha ang inyong mga sasakyan, huwag nyong pabayaan na hindi nyo man lang yan ipapa-underwash or lilinisin. Lalo na, kung dyan po kayo sa parting Malabon, no? Dyan sa may mga dagat na pagka bumaha ay maalat ang tubig, sa Pangasinan, no? Any place na nandoon sa coastal road, no? Yung mga coastal places na yan, kapag nailusong nyo ang mga sasakyan nyo sa lugar na yan, ipa-underwash nyo kagad yan dahil mabubulok po talaga ang mga yero at ang mga bakal niyan, katulad po nung crosswind na to. Ayan. Na ngayon ay halos na tapos na rin namin. Ang papalitan ko na lamang po dyan ay yung kanyang, ito yung differential. Ito po yung differential niya. At ito ay papalitan ko ng 4.6 ratio. Kasi ito po ay 4.1, talagang talo sa akyatan. So kailangan ilo-low speed ko lang ng konti. Pero kailangan ko po itong i-overhaul, palitan ng mga bearing. So tignan nyo po ang nangyari sa mga pyesa niya. Oh. Palibasa, palagi nalulubog sa baha dyan sa Pangasinan. Itong ang kanyang tie rod. Oh. Bulok na talaga. Oh. Ayan. So kapag hindi po kayo maalaga mga kapatid, isipin mo na lang, itong tie rod na to, bakal talaga to, pero nabulok niya. What more, yung pong mga yero, yung body nung sasakyan na to. Ngayon, usapang bagyo tayo, usapang baha tayo. Kapag dumaan kayo dyan sa mga coastal road na yan, mga kapatid, talagang yung mga tubig na nandyan ay maalat. So every time na madadaanan ng mga sasakyan nyo yan, mapa-kotse, mapa-SUV, or mga AUV na to, ipalinis nyo, ipa-underwash nyo para hindi po mabulok ang inyong mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga pangilalim. Halimbawa lang, talagang wala kang choice at mailulusong mo sa baha ang iyong sasakyan. Katulad nitong Montero na to, wag mong paabutin ang tubig dito sa air cleaner. Siguro kung hanggang dito, okay pa yan. Yan, hanggang hita ko yan. Kaya pa yan ng Montero. Ngayon, ang pwede lang na magkaroon ng problema dyan, yung alternator mo. Pero kapag ang tubig ay lampas na dito sa air cleaner, ito po yun. Kayang humigop ng tubig niyan papasok doon sa intake mo at papasok sa makina. At kapag yun ay pumasok sa makina, naku po, napakalaking sira na aabutin ng iyong makina. Dahil pagpasok noon, doon mismo sa cylinder, hindi yan kayang i-compress ng iyong piston at mababaluktot po ang iyong connecting rod. Kaya nga po yan yung tinatawag minsan na kapag grabe ay namimintana yung connecting rod. So, hindi siya pwedeng umabot dito, hanggang dito pasok pa yan. Ngayon, ano ang mga pwedeng maapektuhan? Kapag ang baha ay hanggang dito, pwedeng maapektuhan ang transmission mo rin. No? Sa manual transmission, pwedeng umislide lang yan at masira ang lining mo. Pero sa automatic transmission, pwedeng humigop ng tubig, baha ang iyong automatic transmission at yan talaga ang sisira ng iyong transmission. Ay dalhin nyo kagad sa pinakamalapit na talyer or kung kaya nyong i-DIY, i-drain nyo kagad ang mga fluid niyan. At kinakailangan complete drain, pati yung nandun sa torque converter, para talagang hindi masira ang inyong automatic transmission. Kaya mga kapatid, yun ang kagandahan kapag ang sasakyan mo mataas eh.
Kahit na mapadaan ka ngayon sa mga ganyang klaseng baha. Itong adventure na to, ang air cleaner niya nandito eh. Oh. Kaya siya, safe pa siya, na kung hanggang dito lang naman ang tubig baha, safe pa yan. Ang pwede nga lang talagang abutin yung alternator. Huwag lang talagang umabot ang tubig dito dahil nandun na yung air cleaner mo. Kaya nga po naglalagay ng snorkel. Yan. Kung talagang mataas yung tubig baha at gusto mo talagang ilusong, wala kang choice, pwede mo siyang ilusong, yung snorkel ang magliligtas sa'yo dahil mataas na yon. Pero dapat selyadong-selyado yon. Ngayon mga kapatid, sa mga CRDI, mga computer, wag na wag nyong itry naman na umabot talaga ang tubig dito dahil pag pinasok yung loob ng inyong sasakyan, mararating ng tubig baha yung computer, yung ECU. Ay, nako, delikado rin po yun. Karamihan po ng mga sasakyan ngayon, ang ECU nandito na rin po sa engine. Halika nga dito, halika dito, halika. Pakita mo yan. Ito, tignan nyo naman to mga kapatid. Oh. Ito yung overtime namin. Oh. O, tignan nyo naman ang nangyari dito sa lower arm suspension niya. Oo, grabe naman to. Di ba? Eh ito mukha namang hindi nabaha ito, pero talagang bumigay, no? Kulang sa maintenance, hindi nasisilip. Grabe, oh, nasira ng todo. Meron pa pamalit, no? Meron na tayo dyan. Bago, brand new. Okay, galing kay Walco Motors. Yan po yung kanilang ino-overtime ngayon. Ngayon, mga kapatid, ito pa. Yung mga naka H100 na Hyundai, yung mga naka Toyota na Hi-Ace, no? Nako, napakadelikado niyan kasi ang air cleaner niyan nasa baba. Ito, pakita ko sa inyo. Ali kayo. Ito, yung Toyota Hi-Ace na to. Ang air cleaner po nito mismo nandito. Ayan, kapangkapako dito. Kita ba? Ito yun. Ito, yung air cleaner niyan. Kaya po mga kapatid, kung talagang baha, kahit hanggang dito lang ang baha, huwag nyo po ilulusong. Itong mga ganitong Toyota Hi-Ace, pati yung mga Hyundai na H100, nandun din yung kanilang air cleaner. Pag nakahigo po yan ng tubig, diretso doon sa intake manifold, diretso doon sa mga piston, sa ibabaw doon sa cylinder, nako sigurado, mawawasak po ang inyong mga makina. Kaya po, yung mga may-ari ng mga ganitong sasakyan, ginagamit nyo pang pamilya, siyempre may driver kayo, baka mamaya yung driver nyo hindi alam na kapag ang baha ay nilusong mo to kahit hanggang tuhod lang yan. Nako mga kapatid, masisira ang makina mo at napakadelikado po niyan. Pero ngayon mga kapatid, dahil nga marami ang uuwi ng probinsya, yung mga ganito klaseng mga sasakyan mga kapatid, mainit sa mata to ng HPG. At kung iyan ay ginagamit na pangkolorum itong mga sasakyan nyo na hindi nyo alam na nangongolorum na pala yung driver nyo, pag yan ay na-impound at yan ay nahuli, na-impound yan, napakalaki po ng tubos. Napakamahal. Baka nga hindi nyo na po matubos sa laki po ng babayaran yung penalty. Hanggat maaari, ngayong pauwi kayo ng probinsya, siguraduhin nyo yung rerentahan nyo ng mga shuttle, yung mga rerentahan nyo na ganitong mga vans, dapat ay yung siguradong may papeles, yung siguradong may karapatan na magparenta para po kayo ay ihatid diyan sa mga probinsya. Mga kapatid, kung sakali po talagang hindi nyo na maiiwas ang inyong sasakyan sa baha na yan, siguraduhin nyo po natanggal ang koneksyon ng baterya. Para po sa gayon ay hindi po magkaroon ng short circuit diyan po sa electrical system ng inyong mga sasakyan. Kung kaya nyo po na matakpan yung tambutso, yung talagang hindi makakapasok ang tubig doon sa tambutso, gawin nyo po yan. Kasi po kapag mataas ang baha at halos pumantay na doon sa makina, yung tubig baha na yan, kung hindi po nakatakip ang inyong tambutso, papasok din po yan sa makina. At sigurado po, merong barbula, no, exhaust valve na nakabukas doon dahil kapag yan ay nakakabit sa makina natin, ay hindi naman lahat yan ay nakalapat at nakasara. So dadaan ng tubig doon. Ngayon, kung kaya rin po, natakpan nyo rin yung intake hose, no, napapasok doon sa makina mo, takpan nyo rin hanggat maaari. Makikita nyo naman, nandyan na yung baha, di po ba? So mag-ready na lang po talaga kayo na yan po yung mga unang dapat nyong gawin. Ngayon, halimbawa po na humupa na yung baha at kailangan nyo ng asikasuhin yung sasakyan nyo. Kung hindi naman po kayo ma-DIY at wala po kayong alam sa pagdi-DIY, huwag nyo na po pakialaman. Tumawag po kayo ng inyong mapagkakatiwalaang mekaniko. At baka mamaya makalimutan niya yung mga bagay na to. Ito po. Wag na wag muna nyong i-start ang makina nang hindi nyo pa natutuyo yung mga modules, yung mga ECU, yung mga modules ng iba't ibang sirkito ng inyong makina. Halimbawa, ito po yung ECU. Ayan. Ito po ay kayang pasukin ng tubig. Pero bakit ko po sinasabing kailangan na matuyo muna yung loob nito? May mga screws naman po yan, no? Pwede siyang buksan.
kabilaan. Ngayon, may mga modules na sealed. Walang mga tornilyo. Ay ipagkatiwala nyo naman po yung mga ganyang bagay sa mga marunong talagang magbukas niyan. So, ibig sabihin, kung hindi maalam yung mekanikong nakuha nyo, ipadala po yan doon sa mga mekaniko na kayang buksan yan. Ngayon, pwede nyong i-start ang engine nyo nang wala yung mga computer boxes na yan para po makaiwas po kayo sa malaking problema. Pero bago nyo i-start yan, tanggalin nyo muna yung 4 na spark plugs kung iyan po ay gasoline engine. Kasi po, yung 4 na spark plugs na yon, yung mga butas nun, ang dadaanan ngayon ng mga tubig na natrap diyan sa cylinder. Kasi po, yung tubig na yon hindi kayang i-compress yan ng piston. Kasi nga po, hindi naman yan nag-combust, hindi yan nasusunog. Hindi katulad ng diesel or gasolina, kapag yan ay nakompress, mainit doon, magko-combust yan, kaya mag-aakyat baba ang inyong piston. Pero ang tubig, hindi po yan kayang i-combust. Kaya po ang mangyayari, magiging kalso siya sa loob ng cylinder at mababaluktot ang inyong connecting rod. Kaya nga po, yan yung sinasabi natin na pwedeng tumusok doon sa gilid ng mga block nyo. Yun nga po yung tinatawag na namimintana. So sa gasoline engine, huwag nyo munang i-start yan, tanggalin nyo muna yung mga spark plugs at i-crank nyo ng i-crank hanggang sa maglabasan yung mga tubig na natrap doon or yung posibleng mahihigop pa niya. Kasi maaaring may naiwan doon sa linyada mula doon sa intake hose, papasok doon sa intake manifold. So, ganun muna ang gagawin nyo. Ngayon, paano naman sa diesel engine? May mga diesel engine na may mga heater plugs or glow plugs. Tanggalin nyo yung mga glow plugs na yan. Lahat, wala kayong ititira. Kung 4 ang glow plugs niyan, tanggalin nyo lahat yan para po doon din dadaan yung tubig na natrap sa loob ng cylinder. Ngayon, yung ibang mga diesel engine, wala ng glow plugs. So, anong tatanggalin nyo? Ayan, mga injectors na. Huwag nyong itatry na ikakrank nyo ang inyong engine na nakakabit yung mga injectors na yan, yung glow plugs na yan, na nabaha ang inyong makina. Dahil posible po talaga, malaki ang chance na makahigop pa yan ng tubig kahit na sabihin mong humupa na yung tubig baha. Kasi may mga sisingit na mga tubig diyan sa daanan, doon sa intake at doon sa exhaust at iyon ang sisira ng makina mo. Kahit kaunting amount lang nun, kayang sirain po ang inyong makina. Kasi nga po, hindi yan nako-combust, hindi yan nako-compress. So, yun po ang mga importante nyong gagawin. Ngayon, kung hindi kayo ma-DIY, ipagkatiwala nyo po yan sa inyong mga trusted na mekaniko. Pero bago galawin nga ng mekaniko, ibulong nyo muna yung mga sinabi kong ito, baka sila pa ang sumira ng inyong makina. Mga kapatid, kami po at ang aking buong sambahayan ay bumabati po ng maligayang kaarawan sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang aming pong pinakamamahal na kapatid ni Eduardo B. Manalo. We love you po, sir.